Hello mga kalingap, sa mapagpalang hapon. Andito kami ngayon dito kami sa food court mga kalingap. At meron kaming na-interview na isang magandang bata na siya daw ay isang self-supporting student. Pero actually mga kalingap, nakita ko na po siya sa school. Naglakad po siya. Kasama ko si Kuya Bal. Naglakad siya papasok sa school. Tapos nakita ko siya dito sa restaurant mga kalingap. Yan po yung restaurant nila mga kalingap na pinasukan niya. So ito po yun si Ate. Ate, ano po yung pangalan niyo? Angela po. Angela. Apelyido? Tarong po. Tarong. Tarong. Angela Tarong. Ilan taon na po kayo? 17 po. 17 na, napakabata pa. So yung anong grade na kayo? Grade 12 po. Graduating. Grade 12, graduating na. So yung nanay tatay mo, saan sila nakatira ngayon? Nandun po sa Geron. Ano po yung hanap buhay nila? Si mama po nasa bahay lang. Si papa po pumupunta sa dagat. Tapos, bakit dito ka nakatira? Kasi po kapag Lunes hanggang Huwebes, pumapasok po ako sa school. Tapos pag Friday, Saturday and Sunday, dito lang po ako sa canteen. Nagtatrabaho. So yun mga kalingap, kaya na-curious lang ako dahil nakita ko kasi ito na naka-uniforming papuntang school. Tapos nakita ko rin dito sa restaurant, dito sa canteen. Kaya yun, sabi ko, tinanong ko siya, self-supporting student ka ba? Kaya yun, dito natin malalaman mga kalingap. Working student ka. So ikaw lang gumagastos sa sarili. Napakasipag mga kalingap, grabe. Dati ganun din ako nung college ako. Ginawa ko rin yun. Kaso lang hindi natuloy dahil overpatig ako. Kasi kusinero ako dati. Kusinero. Yung pasok ko sa trabaho, 6 to 2. Tapos yung school ko, 3 to 11. Kaya pagod na pagod ako, wala akong tulog. Walang tulog. Kunti lang. So, yung tinitirhan mo dito sa anong lugar yun? Sa Banuyo po. Sa Banuyo. Kapatid po. Kapatid mo. Okay naman yung kapatid mo. Okay naman po. Tinutulungan ka din naman. Doon din po kami pinapatulog. Para din na mamasahin. Puntang school. So pag-graduate mo ng grade 12, di magka-college ka na. So anong plano mo? Plano ko po sana magpahinga muna ng 1 year kasi doon po kasi ako sa Cavite sana Kaaral. Kasi nandun yung tita ko. Tapos libre din po yung tirahan doon. Pero kung mag-apply po ako ngayon doon sa school na papasukan ko, magiging po kasi ngayong February yung enroll. Tapos pupunta ako doon July. Di na po alanganin. So ano yung magiging course? Anong gustong course mo? Mag-e-educ sana po. Education. Okay lang. Kayang-kaya niya. Maganda naman yung grades mo. Opo. With high po ako. Ayos. Kasama ka rin sa top? Opo. With high na. Galing. Kaya yun mga kalingap. Gusto din niya na mag-aaral dun sa Cavite. Gusto niya magiging BSaid. Sana mga kalingap na magiging successful po si Angela. Kasi napakabait po na bata. Dahil isa siyang working student. Pero grabe. Saan ka nagdala yung nanay niya, walang mapaaral, tatay niya, ganun din. Kaya nagsariling sikap po siya na mag-aaral. Malaki naman yung sahod mo dito. 200 per day. Per day. Okay. 200 per day. Tapos, hindi ka na nagbabayad sa tirahan mo doon sa atin mo? Hindi na. Yung yung sahod mo dito, saan na pupunta sa school? Sa school din po. Tapos pang araw-araw din. Kasi dalawa lang kami dyan sa bahay ngayon. Dalawa lang kayo dyan? Ayan po yung pumangkin ko. Ayun, pumangkin mo. Nag-aaral din yung pamangkin mo? Opo, grade 8. Grade 8. Yun mga kalingap, no? Yung isang araw niya, 200. Tapos yung sahod niya, napupunta sa school, tapos pang araw-araw niya na gastusin.
Bilib po ako kay Angela mga kalingap dahil gusto po niya talagang makatapos sa pag-aaral at gusto niyang makatapos sa kolehiya. Gusto niya magiging teacher. Teacher, di ba? Opo. Education. So ano pa yung magiging plano mo pagkatapos ng grade 12? Pagka-grade 12 po, yun po, pupunta na po ako dun sa Cavite. Tapos magtatrabaho po muna ako ng 1 year. Tapos pagka 1 year, ready naman na po kasi ako mag-enroll. Pwede naman po ako mag-aral habang nagtatrabaho ulit. Pero iba doon sa Manila. Mas mahirap po doon kasi dapat sipag lang po. Hindi yun doon, maraming temptation. May boyfriend ka na. Ay! Pero hindi pa naman seryoso. Hindi pa seryoso. Huwag kang magpaano kasi alam mo ngayon, hindi ko naman ni lahat, bro. Kasi kasama ko si Brian nga. Kasi ngayon, ang mga lalaki ngayon, mabula. Diba? Kaya mag-ingat po kayo. Pero hindi ko naman ni lahat mga kalingap. Kaya tinuruan ko lang to si Angela na ngayon para mag-guide po siya. Kasi alam mo Angela, pag once na nakuha ng kinakailangan ng mga lalaki, Lugi din kami. kaya iiwan na kayo. Okay lang sana kung sasamahan kayo hanggat sa mga anak, hanggat sa tumanda kayo. Pero kung tataniman lang kayo, tapos nag-buntis kayo, ibigla kayo iiwan, yun ang masakit. Alam mo meron akong isang na-vlog doon sa Ogod. Alam mo yung Ogod? Oo. Napakabata pa niya, 16 years old. May anak na siya. Nung nabuntis siya, kasi doon siya nagtrabaho sa Batangas. Nabuntis siya, di umuwi siya ng Ogod. Ayun, lumabas yung bata na walang tatay. Kaya ayoko kasi mangyari sa inyo yun, kagaya sa iyo na gusto mo makatapos pag-aaral. Kaya okay lang siguro mag-boyfriend, pero wag kang magpadala doon sa mga buladas kasi mahirap. Oo, kasi kawawa din naman kasi pag once na may nangyari sa iyo, di ba? Mas maganda sa totoo lang kasi ako marami na akong dinaan. Nag-abroad ako ng maraming thesis. Hirap ako maka-abroad dahil nga hindi ko natapos yung college. Mas maganda talaga makatapos ka sa college. Para pag once na nag-apply ka ng trabaho, madali lang. Sabi ni ate, magaling ka raw kumanta. Hindi naman. Sampol. Ano ba yung mga kinakanta mo? Kahit ano, sir? Kahit ano? Mga example mo, bigyan mo ako ng title ng mga kinakanta mo. Yung I Just Fall in Love Again. Ano? I Just Fall in Love Again. Sino yung singer niyo? Artist niyo? Si Anne Moray. Ay, oo, maganda yun. Tapos yung mga kanta ni Sara Geronimo. Bigyan mo nga ako ng yung chorus lang. Yung kay Anne Moray. Wait lang, sir. Kinakabahan ako eh. Okay lang. Relax lang. Wait lang, nakalimutan ko. And so I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time that I go. Just fall in love again. When I do, I can't help myself. I fall in love with you. Okay, thank you. Magaling talaga kumanta mga kalingap. May talent din siya. Sana mga kalingap, matulungan din natin si Angela Tarog. Gusto din niya na makapag-aral, makapagtapos sa pag-aaral. So maraming salamat sa time, Angela. Maraming salamat at mag-ingat po kayo palagi. Meron akong bigay sa'yo na baon. Pandagdag mo sa allowance mo. Maraming salamat po. Malaking tulong na po yan.
allowance mo. Maraming salamat po. Malaking tulong na po to. Oo. Pandagdag mo yan kasi siyempre naintindihan ko rin yan. Kasi nung sabi ko nga sa'yo, nung working student din ako, ganun din. Buti na lang yung girlfriend ko ay kaya sa buhay, binibigyan niya ako ng pera. Kasi hindi sapat yung yung kita ko sa trabaho, hindi sapat. Kaya yun, mag-ingat ka palagi at huwag magpadala sa sa boyfriend mo. Baka lokohin ka, kawawa ka. Tinutulungan din po ako nun kapag walang that's baon. good. Ganun. That's good. Basta lang, be wise. Kasi mahirap ka kasi maloko ka ng boyfriend. Yung iba nga nagiging single mom, di ba? At ingat po kayo palagi. Sige po. Basta magdasal ka rin na i-guide ka ni Lord. Lagi Hindi ka naman. pabayaan ng Lord.